Okay, welcome po dito sa ating munting YouTube channel. At ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Ngayon ay Friday, kaya tayo ay hindi naka-uniform. So, gusto ko lang sagutin muna ang isang katanungan bago tayo bumati at magpasalamat. Ang sabi ni Mexican Cowboy, may kabayo to. Okay, sabi ni Mexican Cowboy, hello Lodi. Tanong ko lang po, anong po ang technique sa pagbutas ng receiver ng caliber 22 kasi yung convert ng kapitbahay ko lumulubo yung basyo pagputok at mahirap hugutin ng ejector. Halos parehas lang naman yung butas sa original. Okay, so nagiging problema yan yung pagbubutas mo na wala namang eksaktong barina. Walang eksaktong barina. It's either na malaki o maliit. So, bago natin yung sagutin ay gusto ko lang muna magpasalamat dahil tayo ay nasa 43,100 na mga subscribers at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Bagaman maliit pa yung ating YouTube channel at ito ay hindi pa gaanong kilala dahil nag-umpisa pa lang tayo. Ako naman nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong pag-share at sa magaganda ninyong comment na diyan tayo rin kumukuha ng mga content, ang pagsagot sa inyong mga katanungan. Kaya yung ating YouTube channel ay ginawa ko para sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante ng mga single parent, anak ng mga single parent. Matagal na po tayong nagpapaaral ng mga batang ganyan. Hindi pa po tayo nag-abroad. Meron na tayong pinapag-aral at pinagpatuloy ko yan. At dahil tayo naman ay wala na rin pinapag-aral na anak, dahil ako po ay 21 years na dito sa Kuwait, sa Meyadin Shooting Range bilang isang firearms instructor at gunsmith. Kaya ginawa ko ang ating YouTube channel para madagdagan yung ating 6 na estudyante na mga beneficiaries. At pasensya dun sa mga humihingi ng tulong dahil po ang aking YouTube channel po ay exclusive lamang dun sa mga bata na 6 na aking tinutulungan. Actually, ay konti lamang naman ang kinikita na ating YouTube channel. 5,000 lamang, $100 isang buwan o mahigit pa. So kulang na kulang dun sa 6 na estudyante na pambaon nila. Ang baon ng 6 na estudyante 1,000 isang linggo, di 6,000 isang linggo, o di kulang pa, abonado pa ako ng 3 linggo. So talagang ako ay nagsasacrifice, kaya pasensya na yung mga humingi ng tulong. Pero kung may mag-sponsor naman, di mas maganda kung may mag-sponsor. Wala naman nag-sponsor. At pinasasalamatan ko yung hindi man nag-skip ng ads dahil malaking tulong yan. At lalo tigit, pinasasalamatan ko si Noli Piz America at si Boy Umay na nagpapadala sa ating premiere videos. Malaking tulong po yan. Dahil tayo ngayon ay naharap sa malaking gastusin, alam naman natin, pambili ng school supplies ng mga bata. So yan lamang ang ating pasasalamat. At sana i-share lang ninyo ng i-share at madagdagan pa yung ating revenues. Pag lumaki yan, maaaring mag-expand tayo. Pero sa ngayon po, talaga hindi ko kaya. Ayan, at pumunta na tayo sa katanungan ni Cowboy. Sino si Cowboy? Si Mexican Cowboy na walang kabayo. Okay. So, hindi tayo po pwedeng gumawa ng barrel dahil yan ay bawal sa YouTube. Pero ituturo ko for educational purposes. Kung kayo ay nagbutas, kahit anong gagawin ninyo, gumamit kayo ng barina. Pero yung butas ng barina ay walang kasukat dun sa gusto ninyong sukat. Kamukha nitong bala ng 22 caliber. Ang sukat ng outside diameter nito ay 5.7. Ayan, papakita ko sa inyo na maliwanag. Ayan, 5 dito, tapos ay yung 7 ang may katapat na guhit. Kaya yan ay 5.7.
So, ang barina naman ay na malapit ay 5.5 at saka 6. Ngayon, ito, may sample ako dito. Binutasan natin ito ng 5. Yan, binutasan natin ng 5 yan. 5 mm, pero sikip, hindi kakasya. Okay, binutasan naman natin ng 6. Ito, 6 mm. Luwag naman. Luwag. Oh, malaking kalug naman. So, pag luwag yan, pag pumutok yan, ay mag-i-expand yung ating basyo. At pag nag-expand yan, tama yung sabi na, mahirap lumulubo at mahirap naman i-extract yung bala. So, may mga tools talagang ginagamit dyan. Unang-una, may mga reamer. Ano yung reamer? Ang sabi, ang meaning ng drilling ay making a hole. Ang milling at boring ay enlarging the hole. Yan yung natutunan ko nung ako nag-aaral pa. Enlarging the hole. So, to. Pag nabutas, ay kaso mo, ito, ginagamit ko ito sa ibang caliber pagkabutas. Okay, so, ipapasok mo ito sa butas, saka mo ikutin. Yan. Ito yung mga, tawag dito, kalimutan ko na kagad. Okay, ito yung mga pampalaki ng butas. Okay? Merong mga adjustment ito. Ito kamukha nito, pangmalakihan ito. Pero may adjustment ito. Pwede mong palakihin ng konti, papasok mo tapos palakihin ng konti, tapos gamitan mo dito ng handle. Okay, ito yung mga mamaya ko na sabihin ng pangalan. Ito yung mga pampalaki ng butas. So, kagaya nitong special ito, napakaliit. So, wala tayong mabibili na reamer. Oh, sorry. Ayan, naalala ko na. Reamer ang tawag dito. Pasensya na ninyo si Lolo at 67 years old na. Malimutin na rin talaga. Okay, reamer. Reamer ang tawag dito. Enlarging the hole. Okay, so, wala. May special talaga na pang-reamer na kasing laki nito. Ay, saan kayo order? Wala naman. So, ituturo ko sa inyo. Okay. Ganito ang gagawin ninyo. Dahil 0.2 ang dapat ipalakihin dito sa butas. Okay, wala tayong Ito, sample lang ito 0.2. Ito, maliit ito. Yan. So, ngayon, kukuha kayo ng ito. Ang gagawin natin dito ay honing. Okay. Actually, ang meaning ng honing ay smoothening the hole. Pampakinis ng Pero pwede rin yang kung konti lang ang kukunin ninyo, mga 0.2, kakayanin na ng honing. So, dahil ito, kukuha kayo ng nasa mga 4.5 to 5 millimeter. Dahil malit lang. 4.5 para maganda. 4.5 ang diameter. Pagkatapos ay bibiyakan ninyo yung dulo. Yan bibiyakan ninyo. Bibiyakan ninyo ng mga 1 cm to 1.5 cm. Wag lang yung kasing haba na nito. Dahil magti-tapered. Baka mag-tapered yung pamaya papaliwanag ko sa yung tapered. Pagkatapos ay gugupit kayo ng sandpaper o liha. Mas maganda yung number 320 na liha. Okay? Yung pambakal, mas maganda. Tapos ay ilalagay ninyo dito. Titingnan ninyo kung pasan ang ikot ng barina. Kung ang ikot ng barina ay paganon din para hindi salungat Yan. So, isisingit ninyo doon. Yan. Para hindi sumama sa ikot, pagkatapos ay inyong ibabalot. Yun. Yan. Pag nakabalot ng ganyan, sukatin ninyo. Siyempre, pag mahaba, babawasan ninyo. Ayan, tama na. Ito ay 5.6. Okay, 5.6 muna tayo. Mag-umpisa tayo sa 5.6. Pagkatapos yan ay ilalagay ninyo doon sa inyong butas. Sisiksik ninyo yan.
kinakailangan, wag yung ganyan. Kinakailangan ay pumasok lahat. Dahil yan ay magti-tapered. Ibig sabihin niya, pag hindi nyo pinasok lahat yan at pinaikot ka kagad ninyo, magiging maluwang yung bukana, yung loob makipot, tapered. So, makakameron ng diferensya. Pagkatapos ay ibala ninyo sa drill. Okay. Saan yung ating panghigpit? Nawala pa yung panghigpit natin. Ito. Okay, higpitan natin. Ayan. Pag kayo gagamit ng ganito, huwag kayong gagamit ng gloves. Kasi pagka sumama yung gloves ninyo dito sa ikot, ay mas delikado. So, ang gamitin ninyo ay vice grip. Kapitan ninyo ng vice grip. Yan. Kasi pag kayo naka-gloves, pag sumama yung gloves ninyo sa ikot, eh, delikado. Yan. Pagkatapos sa inyo ngayon paikutin. Halimbawa, ito yung ginagawa ninyo. 10 lang yan. Yan. Gaganyanin ninyo. Gaganyanin ninyo. Okay? Gaganyan. Lalaro-laroin ninyo para pumantay hanggang doon. Kung ano yung haba nung ipapasok ninyo, halimbawa kasing haba niyon, kasing haba, ganon din ang laro. Okay, ganon din ang laro. Parang ganito. Yan, may nakuha na. Dahil yan hanggang doon din ninyo ilalaro. Okay? So katuli. Masikip pa. Hindi pa kasi yan. Yan, pwede ninyo itong baliktarin para yung kabilang dulo naman ng para yung kabilang dulo naman ng magamit. Yan. Para hindi naman masayang yung Kung nahirapan kayong magpulupot ng tanggalin muna uli ninyo. Okay? Ito ang honing na tinatawag na honing. Honing to. Ulitin ninyo yung kabilang dulo naman para hindi naman sayang yung liha. Okay? Okay, papasok uli ninyo. Ito ay matagal ko na itong ginagawa. Ito ay ginagawa ng mga machinist, mga tornero. Ito ay natutunan ko nung ako ay may machine shop pa. Kaya malaki ang natutunan ko sa machine shop. Kaya mas maganda kung mag-gunsmith kayo, kumuha kayong kursong machine shop technician. Yan gagan-ganon ninyo. Okay, pagkatapos niyan, kukuha naman kayo ng medyo mahaba-haba naman ito. Mag-adjust kayo ng haba. Yan. So, gugupit kayo ng medyo mahaba nito. Para palaki ng palaki kasi yan magpapahaba kayo ng konti. Tulan natin ito. Pabayin ninyo ng mga half centimeter. Tanggalin na ulit natin para yan ay paulit-ulitin lamang ninyo. Okay, ito na yung tinuturo ko na sa inyo yung mga pinagbabawal na teknik. Hindi naman tayo madamot. Okay. Pati mga basher nito matututo sa atin. Walang problema. Kahit tayo binabas, turuan din natin yung mga basher. Okay. So, masikip. Pag masikip, bawas konti. Bawas konti pag masikip. Konting-konti pa, masikip pa ng konti, bawas pa ng konti. Ang pagka-gunsmith ay hindi ka dapat magiging mainipin. Hindi ka dapat maging mainipin. Huwag ka na mag-gunsmith kung ikaw ay mainipin, madali kang maasar, madali kang mainis. Dapat dito ay patience talaga. Kung ikaw ay mag-gunsmith. Hindi po pwede yung mainitin ang ulo mo dito. Dahil baril ang ating nililinya. Yan, mas maganda yung medyo masikip-sikip ng konti. Basta ipasok ninyo. Parang napasobra sikip Yan, pwede na yung may kaunting labas lang. Huwag lamang yung masyadong nakalabas. Tapos pag niyan, huwag niyong dandanin lang ninyo ikot. Ay, hindi sumama sa ikot. Yun, ang mahirap dun. Kagaya na sinasabi ko, huwag kayong magiging mainipin. Yun, mistak.
Kukunin natin yan. Kamukha niya, naging masikip. Tanggalin natin. Bawasan natin ng kaunti ang haba. Ganyan talaga ang gumagawa ng baril. Bawasan natin ng kaunting haba. Kunti lang. Yun. Huwag tayong maging madaliin. Yan. Basta yan ay papaulit-ulitin lamang ninyo. Yun. Okay, kamukha niya, okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo na pag naging tapered. Okay, ang tapered po ay kasya na yung kasya na, pero sa bandang loob ay masikip pa. Yan. So, iba naman ang technique dyan. Kasi pagka hindi ninyo binago ang technique ninyo, luluang ng luluang itong bukana at masikip yung loob, yun ay magiging problema rin. So, ganito ang gagawin ninyo dyan. Okay? Ganon din. Pero yung pagpasok ng liha, kinakailangan ay wag na ninyong ilalabas. Kumbaga wag na ninyong papasadahan yung bandang labas, yung loob na lang. So ibabala ulit ninyo yan, ganyan. At pagka ganyan hindi na, kahit hindi na gamitan ng dahil malambot na yan, hindi na masyadong sikip yan eh. Yan. Kung baga, wag na ninyong papasadahan yung wag na ninyong papasadahan yung bandang labas. Huwag na yung bandang labas, yung bandang loob na lang ang inyong papasadahan ng liha. Kaya ganyan na lang ang laro niya, Yan. So, titingnan natin. Yan, So, ayan, kumasya na. Yan, At pagka ganyan na, ay papalit na kayo ng liha na 600. 600 na liha na yung ipapalit ninyo pagka ganyan na. So, hindi ko napapakita sa inyo yung pagpa-finishing yan. So, at least yan, ayan na yung resulta ng ating ginawa. So, ayan yung mga technique na pinagbabawal. Pero, tinuro ko na sa inyo dahil gagaya ng pangako sa inyo, lahat naman na ituturo ko sa inyo at hindi tayo nagiging madamot. Kahit tayo ay binabas, okay lang yun, matuto rin yung mga baser sa atin. So, yun lang. At ito ay for educational purpose lamang. Okay, kung ano man ang inyong gagawin. At ito hindi lang sa mga bala, kung kahit anong project ninyo na gagawin ninyo ay magagawa ninyo yan. At ang example niya na itong chamber na ganito. Yan, So, ito ay napasadahan ng mas makinis na liha. So, ito ay papasadahan na lang ng makinis na liha. Hindi ko na papakita sa inyo. Number 600 na ang isusunod ninyo na liha para ito ay maging mas makinis. Okay? So, ayan, Yan. Isang pasada na lang yan ng makinis na liha. So, yan. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At sana may natutunan ulit kayo dito sa ating mga pagbibideo. Magtanong lamang kayo at sasagutin natin 'yan sa abot ng ating maliit na kaalaman. At titingnan lang natin yung ating community spotlight. Mag-share lang kayo, mag-comment at mag-thumbs up, mag-thumbs up sa ating mga videos para mapasama rin kayo dito. Okay, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Tommy Aparachi, mayroong 100% perfect na engagement. Si Dean Gilbert ay may 11 engagement. Si Gameboy ay 48 engagement. Si May George
Geographic ay may 19 engagement at si Randy ay may 100 engagement. Okay, advice ko sa inyo, basahin ninyo yung mga magagandang comment dahil mas matututo pa kayo kaysa madadagdagan pa yung kaalaman ninyo. Hindi lamang yung aking mga sinasabi. May magaganda ring mga comment na makakadagdag din sa inyong kaalaman. Basahin ninyo yung mga comment na yan. At sama na rin ninyo yung mga basher, welcome din naman yan. At kayo na ang bahala na, kasi ako, kinukuha ko rin yung hanggang ngayon ako'y nagre-research pa, kumukuha pa rin ako ng mga kaalaman ng iba. Hindi tayo tumitigil, hindi kamukha nung iba na akala nila sila nang pinakamagaling at sinala na ang tama. O, pag ang gamit nilang panlinis ay yung isang brand, yun na lamang ang tama. Pag ang baril nila ay yung brand na yun, yun na lang ang pinakamagandang baril. Hindi po, kumukuha tayo, tinitimbang natin yan. Lahat po na bagay ay may pros and cons. Yan nga sabi ni Sir Noli Pisa Miracle. Lahat ng bagay meron yan. Kahit ako may pros and cons din. Okay, yan lang ang masasabi ko sa inyo. God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli nating video.